Isang mapagpalang araw po sa buhay po ng bawat isa. Ito pong muli ang inyong pong lingkod, Pastor Joms, at sa oras na ito, ako po'y maghahatid muli ng updates na may kinalaman sa tinatawag po natin end times. Sa oras pong ito, ang ating pong gustong ibahagi sa inyo, marahil ay nababalitaan na po ninyo sa Facebook, o marahil meron na rin pong iba pong mga nagbablog patungkol po dito. Pero nais ko pong i-share sa inyo yung mga bagay na aking natuklasan upang magdulot po ito ng mas malalim, mas malawak na kaunawaan at kaalaman na siyang magiging daan po sa atin para tayo po ay makapaghanda. Ang ating pong pag-uusapan po ngayon ay yung tinatawag po nating 3I Atlas. Ito po ay isang interstellar object na natuklasan noong July 1, 2025 ng mga scientists mula po sa Chile. At ito po'y ipinangalan ayon po sa kanila pong ginamit na teleskopyo na Atlas Telescope Network. Kung bakit po siya tinawag na 3I Atlas. Ito pong kanila pong nakita na interstellar object, ayon po sa kanila, ay pangatlo na po sa mga pumasok sa ating pong solar system. Ang una po ay yung Oumuamua noong 2017, and then nasundan po siya noong 2019 na kung tawagin ay Comet Vorisov. At ngayong 2025, ito po yung pangatlong interstellar object na nakapasok sa ating solar system, at yun nga po ay walang iba kundi po yung 3I Atlas. Ayon po sa NASA, ang laki at lawak nito pong 3I Atlas na ito ay 12 milya. Kung ating pong susukatin, marahil ito po'y humigit kumulang na 23 to 24 kilometers. Ang laki, lawak nito pong 3I Atlas na ito. Okay. Now, ayon po sa NASA, ito raw po ay isang kometa. Yun po ang kanila pong naging pag-aaral. Pero pinasurveyaan po ng isang Harvard professor na isang astrophysicist na si Abilo na ito raw po ay hindi kometa bagkus isang spacecraft, in particular mothership. Kung bakit niya po nasabi ito, sapagkat yung trajectory po nito ay hindi kagaya po ng mga kometa. Ayon po kay Abilo, para daw pong mayroong pong nagdadrive dito po sa interstellar object na ito. Kaya naman nagagawa niya po na tumakbo ng mabilis sa bilis po na 130,000 miles per hour. At ang ine-expect po nilang arrival dito po sa ating mundo ay marahil November 29 hanggang December 15. At ang kakaiba po sa interstellar object na ito, na 3I Atlas, ayon kay Abilo, ito raw po ay may kakayanang mag-emit ng kanyang sariling liwanag. Bakit? Sapagkat meron daw po itong nuclear power source. Kung bakit, marahil meron po siyang kapangyarihan at kakayanan na mag-emit ng kanyang sariling liwanag, and that is why nasabi ni Abilo na hindi nga po ito kometa, bagkos ito raw po ay yung tinatawag na alien mothership. At ayon rin po sa kanya, maaring ito pong alien mothership, alien spacecraft na paparating sa ating pong mundo ngayong November ay maaring hostile o mapanganib. Kaya naman, siya po ay gumawa po ng panukala hindi lamang sa presidente ng Amerika na si Donald Trump, maging sa iba't iba pong mga pinuno sa buong mundo na bigyan pansin, magkaisa just in case na ito nga po ay isang hostile mothership. Ang pinapangambahan ni Abilo
concerning sa alien threat na ito ay marahil maging isang alien invasion. Makikita po natin, mga kapatid, na marami pong mga tao ang hindi po nakakaalam ito pong mga bagay na ito sapagkat ang iba po sa atin wala pong pakialam at marahil hindi po binibigyan ng halaga yung mga ganito pong mga bagay. Now, ang kakaiba at misteryosong bagay dito po sa 3i Atlas na ito ay nakapagbigay po ito ng tinatawag na signal. Nakatanggap po ng mysterious signal mula sa 3i Atlas ang mga scientists mula po sa Chile. At ginawa po nila na ito po ay ma-decode sapagkat ang signal na pinadala ay sa pamamagitan po ng, kung tawagin po natin ay Morse code. Alam niyo po yung Morse code, yun po yung parang unang telepono na yung parang pinipindot-pindot, okay, para po magbigay po ng signal at magbigay po ng mensahe sa pamamagitan po ng Morse code. Tinry po nila na i-decode pero sa kasamaang palad ay hindi po nila nagawang ma-decode kaya po sila ay humingi po ng tulong sa artificial intelligence o AI para po malaman kung ano po ba yung ibig sabihin ng Morse code na pinadala ng 3i Atlas. At sa kabutihang palad, nagawa nga po ng AI na matranslate yung Morse code na yon. At ito po ang nakalagay, okay, according doon sa na-decode ng AI. Ito po ang sabi sa wikang English. We're on our way. We've been watching you. Don't be afraid. We return to elevate Earth. We're gonna be there soon. Ayan daw po yung na-decode na mensahe mula po doon sa signal na pinadala ng 3i Atlas. At dito po papasok yung Great Deception. Kasi matagal ko na pong sinasabi ito po sa inyo. Okay? Sa katotohanan, yung Vatican, ini-expect din po na merong pong mga paparating na alien. At sila nga ay handang magbautismo sa mga ito. Okay? And even, yung iba pong mga pinuno sa iba't ibang bahagi po ng mundo, ay nag-expect din po. Kaya nga po nagkaroon ng tinatawag na disclosure ng mga nakalipas na buwan concerning sa tinatawag po na mga so-called aliens, which alam naman natin ito po yung mga fallen Nephilim. Okay? Sa katotohanan, even po yung isa pong scientist from Israel ang nagsabi, kung maaalala po ninyo yung ginawa po namin video noon, na nandiyan nga po, meron nga pong mga aliens at sila po ay handang tumulong pero hindi pa raw po handa ang buong mundo na makilala sila. But this time around, mukhang magpapakilala na po sila at dito po magkakaroon ng tinatawag na Great Deception. Gaya ang sinasabi ng 2 Thessalonians chapter 2 verses 11 to 12 na kung saan marami pong tao ang mga malilinglang at madadaya, lalong-lalo na yung mga taong walang alam sa salita ng Diyos, yung mga taong hindi po naghahanda. Alam niyo po, ang nakakalungkot lamang po dito kasi meron po akong mga nakita, napanood at napakinggang mga Christian vloggers na iba po yung kanila pong mga ipinahahayag. Sa katotohanan, sinasabi daw nila na wala daw pong alien sa Bible, huwag tayong dapat mangamba, okay? Sa unang tingin, mukha pong maganda. Pero may sinasabi po ang Hosea chapter 4 verse 6. Ang sabi po doon, my people perish because of lack of knowledge. Instead na magbigay po ng babala para ang mga tao ay makapaghanda, nagbibigay siya ng false assurance. At ito po ay delikado. Kaya nga po, naririto po ang ating pong programa, ang Rapture Blade TV, para gisingin ang bawat isa at sila po ay magkaroon ng pagkakataon na makapaghanda. Alam niyo po ba mga kapatid, sa Biblia, sa aklat ng Luke
chapter 21 verse 11 sa wikang Ingles. And there will be great earthquakes in various places, and famines, and pestilences, and there will be fearful sights, and great signs from heaven. Okay? Now, dito po tayo tatalon sa salitang fearful sight at great sign from heaven. Yung word na fearful sight, mga kapatid, sa wikang Griego ay photetron. Okay? Ngayon, hindi po malaman ng mga theologian kung ano po ang ibig sabihin ng salitang photetron, dahil kung ito po kanila pong itatranslate lamang sa isang mababaw na uri ng translation, lumalabas ang ibig sabihin niyan ay fear lang. Pero kung yung mga eksperto po sa Greek ang magta-translate at magbabasa, yung salita pong phovetron, okay, ay tumutukoy literally sa mga monster o halimaw. Therefore, yung fearful sight na makikita ng mga tao, okay, saan daw po ito magmumula, itong fearful sight? Great signs from heaven. Yung word na heaven ay apo sa Greek word, nang ibig sabihin cosmic heaven. Therefore, ito pong mga monster na ito, mga kapatid, ay magmumula hindi sa lupa, hindi sa kagubatan, hindi sa karagatan, kundi sa cosmic heaven. At wala po kung ibang pwedeng maisip ng mga monster na bababa sa cosmic heaven, kundi ito po yung mga so-called demonic alien. Okay? At ito nga pong mga monster na ito ay bababa, okay, sa end times. And I believe in particular, yan po ay sa unang half ng Great Tribulation. Okay? Ngayon, sa Luke chapter 21 naman, verses 25 to 26, ito naman po ang sabi ng Biblia. And there will be signs in the sun, in the moon, in the stars, and on the earth distress of nations with perplexity, and the sea and the waves roaring, men's heart failing them from fear, okay, and the expectation of those things which are coming on the earth, for the powers of heavens will be shaken. So dito po ginamit na naman yung salitang fear, okay, fearful sight. Ano daw po itong fearful sight na makikita? Monsters. At ito po yung unexpected, okay, unexpected expectation na mangyayari sa mga susunod po na panahon. At kung bakit ako po ay nagbibigay po ng paalala at babala, okay, disclaimer lang, hindi ko po sinasabi na ngayong November talagang magpapakita itong mga aliens na ito o meron pong mothership na lalapag. Yan po ay ayon po kay Professor Abilog. Okay? Ang akin lamang pong naisin ay mabuksan ng inyong mga kaisipan sapagkat literally magkakaroon po, okay, magkakaroon po ng tinatawag na demonic alien invasion, at yan na po yung sinasabi ng Bible na yung ang muling pagbabalik ng mga Nephilim, Genesis chapter 6 verse 4. Okay, now pag nangyari yan, marahil yan na po talaga ang siyang magiging simula. Pagkamat ako po'y naniniwala na noong April pa nagsimula ang Great Tribulation, pero ito na po marahil yung magiging simula nung sinasabi ng Matthew 24:21 to 22. Ano pong sabi doon? Ito pong sabi, for then there will be great tribulation, such as hath not been since the beginning of the world until this time, no ever shall be.
And unless those days were shortened, no flesh would be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. Now, ang sabi po dyan, magkakaroon daw po ng Great Tribulation na hindi pa nangyari nung una at hindi na po mangyayari kailanman. Isang beses lang po ito mangyayari. Ngayon, ano po ba yung mga bagay na hindi pa po nangyayari nung una at hindi na po mangyayari kailanman? Kung ang isip po ninyo na ang Great Tribulation ay taggutom lang, mali kayo kasi meron na pong taggutom noon eh. Kung ang isip niyo gera lang, mali po ulit kayo kasi meron na pong mga gera maging nung sinauna. Kung ito po'y tumutukoy lamang sa lindol at sa iba't ibang mga sakuna, nagkakamali po kayo kasi yung mga yon nangyari na. Ang tinutukoy po ng Biblia na Great Tribulation na hindi pa nangyari nung una, itong pong mga nabanggit ko po kanina. Magkakaroon po ng kainan. Kakainin po yung mga laman ng mga tao na kung saan malibang paiksiin po yung panahon, wala nga pong laman na maliligtas. Walang tao na maaaring mabuhay. Dahil ito pong mga so-called demonic aliens na ito ay muli pong magsisilitawan para po mag-create ng kaguluhan. At yan din po ang sabi sa aklat po ng Isaiah chapter 13, Septuagint version. Kaya naman mga kapatid, habang meron pa po tayong pagkakataon at panahon na maisaayos ang ating mga sarili spiritually, makapag-repent at makapagbagong buhay, gawin na po natin. At kung sakasakali, magawa pa nating makapaghanda. Hindi na po ito yung oras para tayo po ay magpayaman. Ito po yung oras para tayo po ay maghanda. At ini-encourage ko po na kayo po yung maghanda spiritually, maghanda mentally, emotionally. Sama nyo na rin po yung paghahanda ng inyong pong mga physical at material na paghahanda. Dahil pag once na nangyari po ito, delikado. Alam niyo po ba mga kapatid, ito pa po yung isa sa information na aming pong nakalam. Pag nangyari po na nagkaroon po na tinatawag na alien invasion, yan man ay magaganap ngayong November, magkakaroon po ng economic collapse. At ito pa, hindi ko po maintindihan bakit alam ng NASA, kasi alam ko po ito po ay tawag ito predictive programming, mind setting, mind conditioning sa mga mangyayari at magaganap sa mga susunod na panahon. Dahil according po sa leaked information, ito daw pong mga so-called alien na darating by November, para daw pong mga Black American or Black African yung magiging kulay. Ang tanong, bakit nila alam? At ayon sa kanila, ito daw po ay 7 feet pataas yung tangkad ng mga so-called aliens na magpapakilala sa mga susunod na panahon. The question is, bakit nila alam? Bakit nila alam? Kasi matagal na po silang nakikipag-ugnayan. Nag-aantay lang sila ng tamang panahon at pagkakataon para ma-reveal nila ang kanilang mga sarili at madaya ang napakaraming mga tao. Kaya po, ngayon pa lang i-align natin ang ating mga sarili kay Kristo. Magkaroon po tayo ng pananampalataya at tamang paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Hanggang dito na lamang po mga kapatid. Muli po ako nagpapasalamat sapagkat ako po'y muling kinasangkapan ng Panginoon para po maibahagi ito pong mga information na ito sa inyo. Loobin ng Diyos na sa mga susunod pa pong pagkakataon ay makagawa pa po tayo ng mas maraming video. Ito pong muli, inyong lingkod, papaalam at nagpapasalamat. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Bye.